Unang kabanata. Isang bandila ang nakataas at isang tao ang naglalakad habang dumadaing ng sakit. Ayon sa kwento, ito daw ang araw kung saan siya ay mamamatay. Isa daw siyang porter mula sa isang uri ng transportasyon na kilala bilang escort agency na kumukuha ng kahilingan upang ligtas na maihatid ang mga kalakal sa destinasyon. Gusto daw niyang maging escort warrior ng escort agency. Ngunit siya daw ay may pilay at maaari lamang maging isang porter. Ngunit sa kabila noon, dahil nagsumikap daw siya ng higit sa sinuman, nagawa daw niyang maging ang punong porter na namamahala sa mga regular na porter. Pero isang araw, nakaramdam daw siya ng kakaibang pakiramdam. Na may mangyayari at kakaiba daw talaga ang kanyang pakiramdam. Nagulat siya nang may marinig na sila ay pinapahinto. Itinaas ang isang kamay, hudyat na huminto daw sila. Makikita ang karaban at ang mga escort ay tumigil dahil sa kanilang harapan ay may mga bandido na nakaharang. Ayon pa sa kanya na sa sandaling nakita daw niya ang hindi kilalang mandirigma, ay nabunyag ang pinanggalingan ng kanyang pagkabalisa. Tinanong ng pinuno ng escort na sino daw sila. Tumugon lang ito ng ngiti at tumitig. Humawak siya sa balikat ng kasama niya na sinabi niya sa mga ito na ano daw ang problema. Sinabi sa kanya ng lalaki na hinawakan niya ng balikat na Ghost Chief. Sila na daw ang bahala dito. May problema daw siya sa binti niya, di daw ba? Sino daw ba ang mga taong iyon? Sumagot ang isa na hindi rin daw niya alam. Siguro daw ang mga ito ay government official o mga bandido. Sinabi ng taong ito na mukhang pinuno ng karaban na tinawag si Jinpyong, na kumuha daw ng pera sa lagayan at siya ay sumunod sa kanya. At ang mga iba daw na mga escort na warrior ay maghanda ng kanilang sandata. Tumugon ang mga ito na sumagot na masusunod daw yon, Ginoo. Sinabi pa niya na kung may mangyari, ang mga porter ay dapat kumuha ng mga tagubilin mula sa punong porter. Sinabi ng nasa likod niya na chief sana daw ay maging okay lang. Tumugon na. Sinabi nito na wag daw siyang masyadong magalala. Dagdag pa niya na walang mga bandido na maglalakas loob na salakayin sila. Matapos makita ang bandila ng Heavenly Dragon Escort Agency ng lalawigan ng Zhejiang, lumapit na ang dalawang tao na nakakabayo sa mga bandido. Nakalapit na ang dalawa sa mga ito na sinasabi pa niya na nasa kanila daw ang veteranong punong escort na si Gabuliom na nangunguna sa convoy na ito. Sinabi sa kanila ni Gabuliom na sila daw ay convoy ng Heavenly Dragon Escort Agency. Dagdag pa niya na kung hindi daw niya sasabihin sa kanila kung saan sila galing. Hindi na ituloy ang sinasabi ng ngumiti ng masama ang bandido na mabilis binunot ang espada na pinutol ang ulo ng dalawa. Nag-iba ang itsura ng kanyang muka na nagulat na sinabi na ano daw ang nangyari. At sumigaw siya ng chief escort. Pagkatapos ay sinabi ng leader ng bandido na salakayin na daw sila. Mabilis na pinatakbo ang mga kabayo papunta sa mga mangangalakal. Isa-isa nilang pinaslang ang escort ng mga mangangalakal. Ang pinuno ng bandido ay kakaiba ang saya sa ginagawa nila na sinasabi pa niya na patayin daw ang lahat at walang ititira kahit na isa. Sinigaw na sinabi niya na mga porters kumuha daw sila ng kani-kanilang weapons. Kailangan daw nila na pigilan sila. Malapit na sa kanila ang mga bandido at masaya silang ginagawa nila ito. Ang porter na humaharang ay madali lang pinaslang ng mga bandido. Sumisigaw ang isang ito, ngunit wala siyang magawa. At patuloy sa pagpaslang ang mga bandido sa mga porter. At ang iba ay sumisigaw na tulungan daw siya. Sana daw ay kahit na sino man lang ang tumulong sa kanya. At bigla itong sumigaw ng sakit. Pagkatapos ay isang tao na mangangalakal ang nakaupo sa lupa na sinasabi na teka lang daw muna. Huwag na daw lumapit sa kanya na ang bandido ay masaya sa kanyang ginagawa. Sinabi pa niya pakiusap huwag na siyang lumapit sa kanya. Iniangat na ang espada at ihahampas na sa taong nagmamakaawa na sinasabi na huwag daw. At sumisigaw pa siya ng tulong. Pagkatapos ay isang espada ang tumama sa liig ng bandido. Ang gumawa pala nito ay ang ating bida na sinasabi sa kanyang kasama na kung okay lang daw ba siya. Takot ang lalaki na muntik ng patayin ng bandido na sinasabi ng ating bida na magmadali na itong tumayo. Umiiyak ang lalaki na sinabi muli ng ating bida na kumapit lang daw siya ng mahigpit. Tumugon na sinabi sa kanya ng lalaking umiiyak na pero chief, silang lahat daw ay mayayari na. Makikita ang mga bandido na patuloy na hinahampas ng espada ang mga mangangalakal.
Sinabi pa sa kanya ng lalaking iyakin na paano daw nila sila mapipigilan kung ang mga escort warriors ay hindi sila nakaya. At makikita ang paa ng ating bida na papilay-pilay. Nadagdag pa niya na siya daw ay hindi makalayo dahil sa kanyang mga paa. Kaya naman ay sinabihan ang ating bida na nakikiusap na siya daw ay tumakbo na hanggang kaya niya pa. Nalungkot ang ating bida sa kanyang narinig. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang dalang espada na sinabi niya na hindi daw yun maari. Makikitang muli ang bandido na pinaslang ang isa na namang mangangalakal. Na sinabi pa niya na sa oras na ito, ilang oras na lang daw bago sila mabura. Tumakbo siya sa mga grupo ng mga mangangalakal na pinapaslang ng mga bandido. Nasinsabi niya na kailangan daw niyang magmadali kung gusto niyang iligtas ang natitira. Mabilis na tumatakbo siya nang bigla siyang natumba dahil sa kanyang pinsala na makikita na siya ay nasaktan. At sinabi niya sa kanyang sarili na lintis na walang kwentang mga paa daw niya. Dagdag pa niya na tumayo na daw siya at itigil na ang pagpapahinga ng kanyang mga paa at ito ay tumayo. Sinasabi niya ito sa kanyang mga paa na walang silbi. Sinasabi pa niya habang makikita sa kanyang muka na hirap na ang mga kasama daw niya ay lahat ay mamamatay na. Makikita ang kanyang mata nang makita niya na ang kasama niya ay pinaslang na naman ng bandido na naiisip niya na ito na talaga ang katapusan nila. Dagdag pa niya habang nahihirapan na walang paraan. Para sa isang pilay na tulad daw niya. Para mapigilan sila. Kahit na nahihirapan ay gumagapang na sinsabi pa niya na ngunit kailangan daw niyang gawin ang kanyang makakaya. Habang kaya pa daw niyang kumilos. Nahihirapan sa pagakyat na sinasabi niya sa kanyang sarili na kailangan daw niyang subukan para mailigtas kahit man lang daw ang ilang mga porters. Pagkatapos ay malakas na sumigaw siya na itigil na daw nilang mga anak sa buho ang ginagawa nila. Nakatayo pala siya sa isang kariton na puno ng kalakal na may dalang sulo. Sinisigaw pa niya sa mga bandido na kung hindi daw nila ititigil ang pagpaslang, ay susunugin daw niya ang kariton na puno ng kalakal. Nakangiting sinabi sa kanya ng bandido habang umaakyat sa karawahe na ano daw ang pinagsasabi niya na walang kwenta. Pagkatapos ay hinawi niya ng sulo na sinabi niya na siya daw ay bumaba. Nagulat siya nang may mapakinggan na isang boses na napalingon siya na sinasabi na huminto daw sa kanyang ginagawa ang kanyang kasama. Seryosong tinanong siya ng pinuno ng bandido na ano daw ang gusto niya. Pagkatapos ay tumugon ang ating bida na hayaan daw nila ang kanyang mga kasama na umalis ng buhay. Nakangiting kakaiba na tumugon ang pinuno ng bandido na paano daw kung tumanggi siya. Dagdag pa niya na isipin daw na susubukan niyang bantaan sila sa pamamagitan lamang ng pagsunog ng karawahe ng kabayo. Ito ay napakalaking katawa-tawa. Ngumiti ang ating bida na sinabi na ang iba pang mga karawahe ay peke at walang mga kalakal. Sinindihan ng isang dinamita na hawak niya sa isang kamay. Sinisigaw na sinabi pa niya na ang gusto daw nila ay ang Bamboo Book of Tao Te Ching. Na isinulat ni Confucius ilang milenya na ang nakalipas ay nasa loob ng karawahe ng kabayong ito, tama daw ba? Seryosong tinitigan siya ng leader ng bandido at bigla siyang may napansin sa kanya. Na sinasabi ng bandido na siya daw ba ay pilay. Tumugon na sinabi ng ating bida na wala na daw siya doon na pakialam. Sinabi sa kanya ng bandido na sayang daw naman ang pagiging porter niya. Kung wala daw lang siyang pilay. Sinabi ng ating bida na ito daw ay manahimik na at siya ay magpasya na kung ano ang gagawin. Dahil wala na daw oras. Itinaas ang palad ng leader ng bandido at sinabi niya sa kanyang mga alagad na ihinto na daw nila ang kanilang ginagawang pagpaslang. At hayaan na daw nilang umalis ang mga ito. Mabilis na tumatakbo habang tumitingin ang mga ito sa kanya na sinabi pa ng isa na sila daw ay ligtas na. Pagkatapos ay sumigaw siya na lahat daw sila ay magmadali nang umalis. Naiinis ang mga bandido. Pagkatapos ay ang iyakin na tao ay sinabihan siya na kailangan din daw siya ay tumakbo na. Sinabi sa kanya ng ating bida na mauna na daw sila. Kung siya rin daw ay aalis ngayon. Sila daw ay hahabulin nila upang patayin. Kung kaya naman siya daw. Hindi na naituloy ang pagsasalita at nanlaki ang mata at nagulat nang makita niya ang kanyang kamay na may hawak na dinamita ay naputol. Lumingon na nagulat siya at isang espada ang tumarak sa kanyang likuran lampas sa kanyang dibdib. Makikita ang kanyang muka sa pagkabigla. Nakangiti ang leader ng bandido na tinitingnan siya.
Pagkatapos ay sinipasipa pa siya nito na sinasabi na kahit anong hirap mong pagsusumikap siya daw ay isang lamang porter. Mula sa pagkataob siya ay pumihit paharap habang siya ay sinisipa na dagdag pa ng leader ng bandido na walang paraan daw na mahuhulog sila sa kanyang mga pakulo. Pagkaharap niya ay nakangiting hawak ang dinamita sa kanyang isang kamay na biglang sumabog na ikinagulat ng leader ng bandido. Makikita na ang ating bida ay nilalamon ng apoy na ayon pa sa kwento niya na ang akala daw niya ay siya ay mamamatay bandang huli. Na hindi man lang niya maisakatuparan ang kanyang habang buhay na pangarap. Ang kanyang matagal na pinapangarap ay maging escort warrior na nakasakay sa matikas na kabayo at maghatid ng magagandang mga item. Ang mahirap ay mas kailangan nilang mag-aral sa paaralan. Pero paano daw siya na may pilay sa hita? Makikita ang mga tao na siya ay pinagtatawanan at sinasabi ng mga ito na dapat daw ay sumuko na lamang siya. Paano daw nangyari ang isang pilay na tao ay naging isang porter? Dagdag pa ng isang tao na hayaan na lamang daw ito. At susuko rin daw agad siya. Namuhay lang daw siya sa paggawa ng mga kakaibang trabaho. Makikita na siya ay nakaluhod at nagmamakaawa na sinabi sa kanya ng tao sa kanyang harapan na sinabi sa kanya na isang tao na may kapansanan na pilay ay gustong maging escort warrior. Iyon daw talaga ay isang nakakatawa. Sinabi naman niya habang nakaluhod na hayaan daw siyang bigyan ng pagkakataon. 30 taon daw niya itong ginawa. Makikita ang tubig na palalim ng palalim na sinasabi pa niya ng ngunit. Bakit daw siya ay hindi pa namamatay? Bakit daw ang katawan niya ay sobrang lamig? Makikita siya na lumulubog at isang tao ang inaabot ang kanyang kamay. Biglang isang boses na paulit-ulit ang maririnig na sinasabi na yang master. Pakiusap lang daw na siya ay gumising. Ang bida natin ay nagising sa ibang katawan na pagod at malalim ang paghinga. Na makikita sa kanyang muka na gulat. At dito na po nagtatapos ang ika-isang kabanata. Ika-2 kabanata sa pagpapatuloy. Patuloy pa din sa pagtawag sa kanya ng yang master. At sinasabi pa nito na kung okay lang daw ba siya. Sinabi ng lalaking nasa tabi niya na inaalog siya na pakiusap daw siya ay gumising na. Patuloy sa pag-aalog sa kanya na tinatawag siyang yang master. Habang inaalog siya ay sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na pakiusap lang daw itigil na daw nito ang ginagawa niya sa kanya. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na pakiramdam daw niya ay siya ay masusuka. Pagkatapos ay hinawi niya ang lalaking tinatawag siyang yang master at itigil na daw niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na yang master. Gising na daw ba siya? Dagdag pa niya na kung nakikilala pa daw niya siya. Nasusuka na ang ating bida at tinabunan ng kanyang kamay ang kanyang bibig. At biglang tumalikod at siya ay sumuka na nakatingin sa kanya ang mukang alalay niya. Sinabi niya sa kanyang isip habang sumusuka na saglit nga lang daw, ano daw ito? Hindi naman daw siya umiinom ng alak. Bakit daw ganito ang nararamdaman ng tiyan niya? Biglang napansin ang kanyang sarili sa harap ng tubig na siyang ikinagulat niya at nagtataka. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang muka na tila hindi makapaniwala. At siya ay napaatras mula sa tubig. Sinabi sa kanya ng alalay na kung may seryoso daw bang nangyari. Sinabi niya sa kanyang alalay na sino daw yung naaninag niya sa tubig. Siya daw ba yun? Iyon daw ay hindi maaari. Sinabi sa kanya ng alalay na hindi daw ba talaga niyang kayang kilalanin ang sarili niyang mukha. Dagdag pa niya na sino daw pa kaya ito. Siya daw yon. Ang ika-4 na Young Master ng dakilang Heavenly Dragon Escort Agency, Young Master Lee Junryong. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig at sinabi niya na siya daw ay si Lee Junryong. Lumapit muli sa tubig na sinabi na ang taong kasumpa-sumpa. Tinitingnan niyang muli ang kanyang sarili sa tubig na sinabi niya na siya daw ay ang mahinang si Lee Junryong. Sinabi sa kanya ng alalay na sa tingin daw niya ay dapat hindi niya tawagin ang kanyang sarili na mahina. Ayon sa kwento si Lee Junryong, siya ang pang-4 na Young Master ng Heavenly Dragon Escort Agency na pinagtrabahuan daw niya. At gayon din, siya ang bunsong anak na lalaki ng Escort King, Lee Jong-san, ang may-ari ng Heavenly Dragon Escort Agency, kasama ang isang alipin. Katulad daw ng kanyang ina, siya din daw ay may magandang muka. Ngunit siya daw ang pinakang tanga sa buong mundo.
Siya daw ay walang talento sa martial arts. At kahit na daw sa pag-aaral ay wala itong talento. Ang masama ay namatay daw ang kanyang ina dahil sa isang sakit, kaya wala siyang direktang miyembro ng pamilya na mapagkakatiwalaan. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid. Siya din daw ay hindi kasama sa succession war noong nakaraan. At siya daw ay gumala sa labas ng pamilya. Habang siya ay tinatrato na parang walang kwenta sa bahay, siya ay isang naging tanga na masayang tinanggap ng mga bahay aliwan at gambling din ng Hangzhou. Makikita si Lee Junryong na umiinom na masaya na sinasabi nito bibilhin daw niya ang lahat ng alak ngayong gabi. Isang babae ang nagsabi sa kanya na siya daw talaga ang the best. Isang araw, tumalon daw siya sa Westlake at nagpakamatay. Ito ay dahil ang kanyang ikatlong kapatid na lalaki ay nag-request na pakasalan ang babae na matagal na niyang gusto. Lahat ng iyon ay nangyari mga 30 taon na ang nakalilipas. Basically, noong bagong hire pa daw siya sa Heavenly Dragon Escort Agency. Tiningnan ang mga palad na sinabi niya sa kanyang isip na pero ngayon daw. Siya ay si Lee Junryong na namatay noong panahong iyon. Nakatingin pa din sa kanyang palad na sinabi nito na ilang taon na daw kaya siya. Sinabi ng alalay niya na pakiulit daw. Dagdag pa niya na bakit daw bigla niya siyang kinausap ng formal. Ito daw ay medyo nakakatakot na. Siya daw ay si Jiang Sam, ang kanyang lingkod. Sinabi niya kay Jiang Sam na kanyang lingkod na ilang taon na daw ba siya. Nagtataka na sinagot ni Jiang Sam na siya daw ay 22 years old sa taong ito. Sinabi pa ng kanyang lingkod na si Jiang Sam na masyado pa daw siyang bata para mamatay dahil lang sa tinanggihan siya ng isang babae. Habang hindi pa din makapaniwala ang ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip na sigurado daw siya. Nakabalik siya ng 30 taon at muling nagkatawang tao bilang si Lee Junryong. Habang siya ay nagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa Westlake. Na tinitingnan ang kanyang mga palad. Hinawakan sa kilikili at pilit na itinatayo siya ni Jiang Sam na sinabi nito na sa ano't anuman, hindi ito ang oras para gawin ito. Kailangan daw niyang mabilis na bumalik sa Escort King Residence. Sumagot siya na bakit daw. Napatingin siya kay Jiang Sam na kanyang lingkod nang sabihin sa kanya na inutusan sila ng Escort King na dalhin siya doon sa sandaling magising siya. Makikita ang home office ng Escort King na si Lee Jongsan kung saan ay bahay din ng Escort King. Nakaluhod sa harapan ng Escort King si Lee Junryong. Habang nakaluhod ay sinabi nito sa kanyang isip na Escort King Lee Jongsan. Dagdag pa niya na isang matinding pressure na karapat-dapat sa kanyang palayaw na King of Escort Warriors. Sinabi sa kanya ng Escort King na ilang taon na daw siya ngayong taon. Habang ang punyal ay makikita sa kanyang harapan. Tumugon na sinabi niya sa Escort King na siya daw ay 52 years old na. Sinabi ng Escort King na ano? Biglang sinabi niya na ang ibig daw niyang sabihin ay 22 taong gulang na siya. Na nakatingin lang ang Escort King sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Escort King na kung totoo daw ba ang usap-usapan. Tumugon na sumagot siya na pakiulit. Nagalit ang Escort King na sumigaw na sinabi sa kanya na kung totoo daw ba na siya ay nagpakamatay. Dahil lamang daw sa babae na pinakasalan ng kanyang pangatlong kapatid na usap-usapan. Habang nakaluhod ay natataranta ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip ano daw ang gagawin niya. Ano daw ang kailangan niyang isagot? Yes or no daw ba? Hindi daw mahalaga kung ano ang isasagot niya. Ang kailangan daw niyang gawin ay mag-isip ng mabuti bago siya sumagot. Pinagpapawisan na sinabi niya sa Escort King na yun daw ay isang maling tsismis lamang. Nakatingin sa kanya ang Escort King na patanong na sinabi na isang maling tsismis lang daw pala. Sumagot ang ating bida na tama daw iyon. Dagdag pa niya na siya daw ay nadapa lang at nahulog sa lawa dahil sa siya ay lasing. Sinabi sa kanya ng Escort King na kaya daw ba hindi dahil sa gusto niya ang babaeng iyon. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kailangan daw niya na hindi magsinungaling tungkol dito. Para linlangin daw ang isang tao, kailangan daw ihalo ang 10% ng kasinungalingan kasama ang 90% ng katotohanan. Pagkatapos ay sinabi niya sa Escort King na nagustuhan daw niya ito. Noong siya ay bata pa. Pero ngayon daw ay wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi ng Escort King sa kanya na kung gayon, okay lang daw ba sa kanya kahit na ang kanyang pangatlong kapatid ay pag-usapan na ang kanilang kasal. Nakangiting sinabi niya na syempre daw naman.
Kahit na siya pa daw ang magkusa na sila, ay pag-usapan ang kasal para sa kanyang pangatlong kapatid. Nagalit ang escort king sa kanyang narinig. Naglabas ng enerhiya at hinagis sa kanya ang punyal at sinigaw na sinabi nito na wala daw siyang kwenta. Makikita ang kamay ng escort king na kinontrol ang punyal na nasa ere na papunta sa kanya at makikita na malapit na itong tumama sa kanya. Nagulat siya nang nasa harapan na ang punyal at mabilis na bumagsak sa kanyang harapan na tinitingnan niya. Habang nakatusok na ang punyal sa sahig, ay tinitingnan ng escort king ang ating bida. Sinasabi niya sa kanyang sarili na muntik na daw siyang maihi sa kanyang pantalon. Sumigaw ang escort king na sinabi sa kanya na kahit na daw ang isang mahinang tigre ay mananatiling isang tigre. Ngunit ang isang tigre na hindi na lumalaban ay hindi. Habang tinitingnan ang punyal ng ating bida, ay sinasabi ng escort king sa kanya na sumisigaw na sinabi pa ng escort king sa kanya na ang isang tigre na hindi lumalaban at sa halip ay sumusubok na wakasan ang kanyang buhay, ito daw ay kailanman ay hindi pa niya naririnig. Iyon daw ay isang bagay na kahit na ang mababang aso o kaya naman ay baboy ay hindi gagawin. Itinuro siya ng escort king na sinabi sa kanya na siya daw ay 22 years old lamang. Habang hindi daw nila alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Siya daw ay kahihiyan niya at ng escort agency. Kung siya daw ay magpapakamatay sa tuwing magkakaroon ng problema. Mas gugustuhin pa daw niya magpakamatay siya gamit ang punyal na yon, kaysa gawin yon sa hinaharap. Makikita ang ating bida na seryosong nag-iisip na sinabi pa sa kanya ng escort king na kung gagawin daw niya ito. Siya daw ay bibigyan ng maayos na libing bilang kanyang isang ama. Pagkatapos ay nag-isip siya ng malalim kung ano ang isasagot niya. Nakaluhod pa din siya at sa harapan ay ang punyal na sinasabi pa niya sa kanyang isip na sa ngayon daw siya ay muling nabuhay bilang si Lee Junryong. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang kaharap ang escort king na hindi daw niya maiiwasang makipag-usap dito. Sa sitwasyon daw na ito. At sinabi niya sa escort king na alam naman daw niya siguro ito. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay daw siya ng kahit ano sa kanya sa loob ng 20 higit na taon ng kanyang buhay. Nagulat ang escort king sa kanyang narinig na nakatingin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida sa escort king na ngunit gayon paman. Ito ay isang punyal na nais daw niyang tapusin niya ang kanyang buhay. Tumighim ang escort king habang sinasabi ng ating bida na si Lee Junryong sa kanyang isip na nahulaan lang daw niya iyon sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng relasyon nilang dalawa. Ipagpalagay daw sana niya na ito ay totoo. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Binunot ang punyal sa sahig at sinabi nito na ngayon na daw kanyang ama. Tumayo. Siya at sinabi na kapag dumating daw ang araw na kailangan niyang tapusin ang kanyang buhay gamit ang punyal na ito. Nakatingin ang kanyang ama na si escort king na makikita na nag-aalala at nagtataka. Habang hawak ang punyal sa kanyang kamao, ay isinuntok sa palad tanda ng paggalang na sinabi pa ng ating bida na si Lee Junryong na sisiguraduhin daw niyang iisipin siya habang ginagamit niya ito sa mabuting paraan. Nakatingin sa kanya si escort king na iniisip niya na siya daw ba talaga ay lagi na lang na maduduwag. Makikita na hawak pa rin niya ang punyal na sinabi pa ng escort king na siya daw ba ay nagpapakita ng pagsuway sa kanya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata sa pagpapatuloy. Paalis na si Lee Junryong mula sa pag-uusap nila ng kanyang ama na escort king. Isang tao ang lumapit sa escort king na sinasabi ng kanyang ama na parang ang kanyang anak daw ay hinahamon siya. Tinanong ang lalaki sa kanyang gilid na ano daw kaya sa tingin niya. Sumagot ito na parang ganun daw nga. Sinabi pa ng escort king na kanyang ama na kahit na daw ang isang uod ay magpupumiglas kapag tumungtong na dito. Sinabi ng lalaki sa kanyang gilid na ito daw ay isang malaking pagbabago kumpara sa nakaraang Junryong. Sinabi pa ng escort king na paano daw maituturing na isang malaking pagbabago ang isang pagsuway lamang na tulad nito. Hindi daw ba niya nakita kung paano siya laging nanginginig sa kanyang harapan? Nakatingin lang ang lalaking nasa kanyang gilid at walang masabi. Sinabi pa ng kanyang ama na ngunit ang mahalagang meteorite na Iron Dagger na kinuha niya ay kinuha sa kanya ng kanyang anak na si Lee Junryong. Sinabi sa kanya ng lalaking nasa gilid na kung babawiin daw ba niya ito. Humawag sa kanyang balbas at nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi na hayaan na lang daw ito.
Sinabi pa niya na kung ang isang tao sa gambling den ay nakilala ang halaga ng punyal. At kinuha ito, sa halip na ang kanyang pera, tapos sa tingin daw niya na ito lamang ang swerte niya. Dagdag pa ng escort king na siya daw ay pinag-iisipan na si Jungryong ay turuan gamit ang pagkakataong ito. Sinabi pa ng escort king na atasan daw ang bulwagan ng kapital na huwag siyang bigyan ng kahit isang sentimo sa loob ng isang buong taon. Na pinagtatakahan ng taong nasa gilid. Dagdag pa na sinabi pa ng escort king na para mapagtanto daw nito mula sa kanyang kaibuturan na kung sino ang nagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Makikita ang kanyang mata na sinasabi niya sa kanyang isip na hanggang ngayon daw, kahit anong maling nagawa ni Jungryong. Hindi daw niya pinutol ang kanyang allowance. Pero parang ito daw ay mali. Ito daw ay parang sinadya niyang pabayaan. Sinabi pa niya sa kanyang isipan na ang makita kung paano niya siya pinaparusahan, ito daw ay isang uri lamang ng kanyang pagsubok. Yumuko na ang lalaking nasa kanyang katabi na sinabi sa escort king na ipapaalam na daw niya ang kanyang mga tagubilin. Sinabi pa ng kanyang ama sa kanyang isip na subukan daw kung ano ang gagawin ni Jungryong na nakatali ang mga kamay. Ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon para kay Jungryong. Na makikita si Jungryong na naglalakad. Pagkatapos ay nakita siya ng kanyang alalay na si Jang Sam na sinabi sa kanya na yang master. Siya daw pala ay nakalabas na. Dagdag pa niya na kung napagalitan daw ba siya ng husto. Nanginginig ang muka ng ating bida at hindi makapagsalita at bigla siyang mabilis na napaupo. Na ikinagulat ng kanyang alalay na si Jang Sam. Habang nakaupo ay inalalayan ni Jang Sam ang ating bida na si Jungryong. Hinawakan ang dibdib na sinasabi nito na sa tingin daw niya ay parang hihinto ang kanyang puso. Sinabi sa kanya ni Jang Sam na kung okay lang daw ba ang kanyang yang master. Inaalalayan na naglalakad na sila ni Jang Sam na sinasabi nito na tutulungan daw niya siya. Sinabi ng ating bida siya ay okay lamang daw, kaya na niya maglakad mag-isa. Sinabi pa sa kanya ni Jang Sam na kung gaano daw ba siya kagrabe na pagalitan. Para manghina ang mga paa niya. Madaling lumipas ang oras at nag-umaga na. Makikita ang isang malaking bayan. Kung saan isang tao ang nagwawalis. Ito pala ay si Jang Sam na humihikab pa. Na sinasabi na hindi daw siya makatulog kagabi. At biglang nakita niya si Jungryong na kanyang pinagtatakahan dahil ito ay pabalik-balik na naglalakad. Pagkatapos ay tinanong niya ang ating bida kung bakit daw siya ay naglalakad ng pabalik-balik. Hindi niya napansin ang tanong sa kanya. At nakangiting sinabi niya na paulit-ulit na yon daw ay tama. Makikita ang kanyang sapatos na tinitingnan at sinabi sa kanya ni Jang Sam na bakit daw nakatitig siya sa kanyang sapatos. Nakaapak daw ba siya ng tae ng hayop? Sumagot ito. Na ang tinitingnan daw niya ay ang kanyang mga hita, hindi ang kanyang sapatos. Tinanong siya ni Jang Sam na ano naman daw ang meron sa kanyang mga hita. Sinabi ng ating bida na si Lee Jungryong kay Jang Sam na hindi daw ba kakaiba ang lakad niya. Sumagot ito na hindi naman daw. Siya daw talaga ay mayabang tulad ng dati. Malakas na tumawa ang ating bida na si Jungryong. Sa tingin daw niya, siya daw talaga ay pareho lang ng dati. Nasa kanyang likod na si Jang Sam ay walang masabi sa kayabangan ng ating bida. Makikita ang kanyang mga paa na sinasabi niya sa kanyang isip na siya daw ay naglalakad ng may pilay sa loob ng 52 years. Masayang iniisip pa niya na walang normal na tao daw ang makakaintindi sa kawalan ng ginhawa at lungkot nito. Sa likod nito ay si Jang Sam na hindi makapaniwala at sinabi nito na ano daw kaya ang nakain nitong kakaiba ngayong umaga. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jang Sam at tinanong na ano daw ang araw ngayon. Sumagot si Jang Sam na ang araw daw ngayon ay 12 araw ng ika-10 buwan. Tumingin sa langit at sinabi ng ating bida na napakalinaw ng kalangitan ng taglagas. Sinabi sa kanya ni Jang Sam na ang panahon at tanawin sa panahong ito ang pinakamaganda sa taon. Nakangiting sinabi niya kay Jang Sam na pwede daw ba niyang samahan siya na maglakad. Tumugon sa kanya si Jang Sam na sila daw ba ay pupunta na naman sa gambling dens. Sinabi pa niya na siya daw ay hindi na makakakuha ng pera. Kaya dapat niyang kontrolin ang kanyang sarili pansamantala. Sinagot siya ng ating bida na ano daw ang ibig niyang sabihin. Sinabi sa kanya ni Jang Sam na siya daw ay nakatanggap ng liham mula sa Capital Hall kanina. Dagdag pa niya na sabi nila maliban sa kantiin ng escort agency na nagbibigay sa iyo ng 3 pagkain sa isang araw, wala ka talagang makukuhang pera.
Ito ang mahigpit na utos ng escorting. Nainis sa kanyang narinig ang ating bida. At sinabi nito na pinarurusahan daw niya siya sa pagpapakita ng pagsuway, ang matandang iyon, sigurado daw siya. Na ang matandang iyon ay makitid ang isip. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na ano daw ang gagawin niya ngayon. Lumingon na nakangiting sinabi niya kay Jiang Sam na siya daw ba ay natatakot na siya ay mamatay sa gutom pag walang pera na magmumula sa Capital Hall. Sumagot si Jiang Sam na ang sinasabi lang daw niya sa kanya ay ang tungkol sa kanyang kinabukasan. Napalingon siya nang sabihin sa kanya ni Jiang Sam na wala daw siyang karapatan na sabihin ito sa kanya, ngunit siya daw hindi maaaring mabuhay ng ganitong buhay magpakailanman, hindi ba? Masayang sinabi niya na huwag daw itong magalala. Siya daw ay magsisimulang magtrabaho sa escort agency sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na kung sigurado daw ba siya. Sinabi niya sa kanya na tulad daw ng sinabi niya sa kanya. Siya daw ay hindi pwedeng mabuhay ng ganito habang buhay. Tinanong siya ni Jiang Sam na anong trabaho daw naman ang kaya niyang gawin. Pinagmamalaki niyang sinabi na siya daw ay magiging escort warrior. Hindi makapaniwala si Jiang Sam sa kanyang narinig na siya ay gustong maging escort warrior. Tumugon na sinabi niya sa ating bida na upang maging isang Heavenly Dragon Escort Agency escort warrior, ang kailangan daw, siya ay sekonda klaseng martial artist man lang. At sa kalagayan daw niya, siya ay hindi man lang alam iyon. Sumagot na sinabi niya na ganun daw ba siya kahina. Bumulong si Jiang Sam kay Jung Ryong na ating bida at lumaki ang taenga na sinabi nito na siya daw ay magiging tapat sa kanya. At ibinulong nito na kapag sila daw ay naglaban sigurado daw siya na matatalo niya siya. Na ikinagalit ng ating bida. Itinaas ang kanyang daliri na sinabi niya kay Jiang Sam na hindi lahat ng escort warriors ng Heavenly Dragon Escort Agency ay kailangang matuto ng martial artist. Hindi daw ba niya narinig ang tungkol sa Duren Escort? Sumagot si Jiang Sam na Duren Escort. Proud na sinabi ng ating bida na tama daw iyon. Ang Duren. Ang tinutukoy na mga iskolar na nakapasa sa pagsusulit sa provincial examination. Mula. Panoong nakalipas na panahon, ang Heavenly Dragon Escort Agency ay nag-recruit ng mga iskolar ng Duren sa kanilang hanay. Sa kadahilanan ng pag-sponsor ng mga mahihirap na iskolar. Dahil wala silang kakilala sa mga martial artist, bihira silang sumama sa kahit anong escort convoy. Bilang kapalit, ginawa nila ang accounting work ng escort agency o tinuruan ang mga hindi marunong bumasa at sumulat kung paano magbasa ng isang sulat. Gayunpaman, kung sila ay mapalad na makapasa sa Metropolitan Examination at makakuha ng appointment sa loob ng prefecture. Sila ay naging isang malakas na suporta ng escort agency na laging nag-iingat sa kanilang relasyon sa gobyerno. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na kung siya daw ba ay kukuha ng provincial examination. Sumagot ang ating bida na syempre daw naman. Tinanong ni Jiang Sam na kung kailan daw. Itinuro ang daliri at sinabi niya na ngayon na daw. Lumipat ang eksena kung saan sa Hangzhou government. Ay napakaraming tao na gustong kumuha ng exam ang ating bida. At ang kanyang alalay na si Jiang Sam ay naririto din sinabi niya na napakaraming tao daw dito. Sinagot siya ni Jiang Sam na syempre daw naman, laging maraming taong aplikante para sa provincial examination. Napalingon ang ating bida nang may nagsabi sa kanya na paanong ang balat ng isang lalaki ay maging parang isang puting jade. Sinabi pa sa kanya ng mga babae na parang ang muka daw niya ay kumikinang. Sinabihan siya ng isang babae na tumahimik daw siya at baka daw siya ay marinig niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiang Sam. At tumugon ito na ano daw yon, kanyang yang master. Malapit na sila sa malaking pinto na sinabi niya na bakit daw ang mga babae na yon ay patuloy siyang pinagmamasdan. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na bakit daw siya ang tinatanong niya. Hindi tulad daw niya. Ito daw ay hindi pa niya nararanasan. Mayabang na naman niyang sinabi na ito daw pala ang pakiramdam ng ipinanganak ng magandang lalaki. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jiang Sam na kung kukuha daw ba talaga ng provincial exam. Masaya siyang sumagot na syempre daw naman kukuha siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ang dahilan kung bakit ako na dati namumuhay ng pilay ay napili ang porter. Ay dahil marunong akong magbasa at magsulat. Nung una, hindi ako nakasali sa escort convoy dahil sa pagiging pilay ko. Ngunit nagkataon na nakuha ko ang rekomendasyon ng accountant na si Jion Lim Sung na gamitin ang aking libreng oras
upang kopyahin ang mga libro para sa mga opisyal. Ang pinakanakopya ko ay ang mga sagot na nakapasa sa Imperial Examinations. At syempre, natatandaan ko pa iyong mga mismong sagot ng mga nasabing scholars. Nakangiti ang ating bida na sinasabi ni Jiang Sam sa kanya na bakit daw kaya siya ay napakatiwala. Dahang-dahang bumubukas ang malaking pinto. At isang tao ang sumisigaw. At sinasabi na ang mga tao daw na mga naririto na kukuha ng provincial examination ay pwede na daw pumasok. Nakangiting hiningi ang lalagyan kay Jiang Sam. At mabilis naman niya itong inabot. Habang papaalis na, ay lumingon ito at sinabi na siya daw ay maghintay dito dahil sa tatapusin daw niya ito ng mabilisan. Sinabi ng lalaki sa mga gwardya na sa tingin da naman niya ay nakapasok na ang lahat, kaya isarado na daw nila ang pintuan. Biglang isang lalaki ang sumisigaw sa di kalayuan na saglit lang daw. Mabilis na tumatakbo ang lalaki na sinasabi na saglit lang daw siya daw ay kukuha din ng exam at dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata sa pagpapatuloy. Binalik na ni Jungryong ang lagayan kay Jiang Sam. Na sinabi niya na sa palagay mo ba ay makakahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi nila alam sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon ng mahabang panahon. Sumagot si Jiang Sam at sinabi na sa tingin daw niya ay totoo iyon. Sinabi pa niya na sila daw ay umalis na. Sinabi ni Jungryong na saglit lang daw. Lumingon sa kanyang likod na sinabi ni Jiang Sam na meron daw bang problema. Makikita ang pinto na sinabi sa kanya ni Jungryong na ating bida na maghintay lamang daw siya, makikita niya. Makikita ang langit at ilang saglit pa ay unti-unting bumubukas ang pinto. Naglabasan na ang mga taong kumuha ng exam. At ang taong humabol sa exam ay makikita na mukhang malungkot. Nagulat ito nang sabihan siya ng ating bida na kung naging maayos daw ba ang kanyang naging pagsusulit. Pagkatapos ay sinabi nito na siya daw pala iyan. May kinuha sa kanyang gilid at sinabi pa niya na salamat daw sa kanyang ginawang tulong. Tumawa ang ating bida na walang anuman daw iyon. Iniaabot ang brush na sinabi niya na ito na daw ang brush na kanyang ipinahiram sa kanya. At ang ating bida na si Jungryong ay nagpasalamat sa pagbalik nito sa kanya. Biglang tumahimik at ilang saglit pa ay tumighim si Jungryong. Pagkatapos sinabi ng lalaki na siya daw ay aalis na. Pagkatapos sinabi ni Jungryong na kung siya daw ba ay nagmamadali. Nagtatakang tinanong siya ng lalaki na may problema daw ba. Sinabi niya na dahil ito daw ay kapalaran na makita sila ng katulad nito. Pwede daw ba sila ay pumunta muna sa Peeping Hot Noodles sa malapit na restaurant. Tinanggihan siya ng lalaki at sinabi na siya daw ay meron pang appointment. At kung magkita ulit daw sila, sabay daw silang kumain. At tahimik na umalis na ito. Habang tinitingnan ng dalawa, na sinasabi niya na balak daw niyang kunin ang kanyang libreng mangkok ng noodles sa kanya. Gaano daw ito kadamot? Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na kung kilala daw ba niya siya. Sumagot si Jungryong na, hindi, siya daw ay ngayon lang nakilala. Siya daw ay baliw upang magdala ng isang panulat na bakal sa dulo, sa halip ay isang normal na brush sa eksaminasyon. Sinabi ni Jiang Sam na isang panulat na bakal ang dulo. Sa tingin daw niya siya ay isang scholar na nagprapractice ng martial arts. Sinabi ng ating bida na kung nalilito daw siya sa paggamit ng isang bakal na may dulong panulat gamit ang isang brush, malamang na hindi niya gaanong ginagamit ang alinman sa mga ito. Napabundong hininga na sinabi pa niya na gaano daw kahusay ang isang taong iyon sa martial arts o pag-aaral. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na may kilala din daw siyang tao na ganyan. Sinabi ng ating bida na ang tinutukoy daw ba niya ay siya. Nakulat si Jiang Sam at sinabi nito na paano daw niya nalaman yon. Kinuha ang liig at inipit sa kanyang braso na sinabi niya na siguro daw ay hindi na siya maging mabait sa kanya. Sumagot si Jiang Sam na hindi daw ba ang sabi niya ay maging tapat ito sa kanya. Sinabi ni Jungryong na dapat daw ay hindi niya sabihin ang lahat sa kanya. Bastos daw talaga siya. Habang ipit pa rin niya sa kanyang braso ang kanyang alalay na si Jiang Sam ay ipinakita niya ang isang pera. At sinabi nito na kahit naputol na daw ang allowance niya, ibabahagi pa rin niya sa kanya ang 1 taon na halaga ng kanyang sweldo. Pagkatapos ay sinabi ng alagad na si Jiang Sam na dahil daw malamig ang panahon, dapat daw sila ay magkakaroon ng tig-1 mangkok ng mainit na piping noodles.
Sinabi ng ating bida na si Jungryong na siya daw talaga ay malaking tulong sa kanyang buhay. Tinanggal na niya ang braso sa liig ni Jang Sam at maglakad na sila na sinabi niya na umalis na daw sila. Naslikod si Jang Sam na hawak ang kanyang liig at hindi makapaniwala na nakatingin kay Jungryong. Sinabi ni Jungryong kay Jang Sam na paano daw naman ang dumplings. Nag-thumbs up ng kanyang daliri si Jang Sam na sinabi nito na siyempre, magkakaroon din daw sila ng mga ito. Makikita ang restaurant kung saan ang mga kusinero ay abala sa mga pagkain na kanilang inihahanda. At makikita rin ang mga tao na kumakain dito. Silang dalawa ay pumasok na at sinabi niya na ang amoy daw dito ay napakasarap. Dagdag pa niya na pagdating daw sa meat noodles sa Hangzhou, ang Baeksion restaurant daw ang pinakamaganda. Sinalubong sila ng isang tao at ito ay agad na gumalang na sinabi nito na andito daw pala ang young master. Sinabi niya na parang ang first floor daw yata ay puno. Sinagot siya ng tauhan ng restaurant na dahil daw ngayon ang provincial examination. Pagkatapos sinabi ni Jungryong na dalhin daw sila sa second floor. Sinabi sa kanya na yon din daw ay puno ngayon. Sinabi niya na ang second floor din daw ba ay puno na. Sinabi sa kanya ng tao ng restaurant na sa totoo lang daw. At ito ay bumulong na sinabi sa kanya na ang young master daw na si Byung-ryong ay inupahan daw ang buong third floor kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil daw doon ang kanilang mga customer ay ginagamit ang first floor at second floor. Sinabi niya sa tao ng restaurant na andun din ba si Jo Yung-yung. Tumugon ito na tama daw siya, andun nga ito. Pagkatapos sinabi nito kay Jang Sam na umalis na daw sila at kumain na lamang sila sa ibang restaurant. Tumugon na sumang-ayon si Jang Sam. Nagulat siya nang biglang may humarang sa kanya na isang malaking tao na tinitingnan siya. Sinabi niya sa lalaki kung sino daw siya. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang third young master daw ay sinabihan siya na dalhin ka sa third floor. Ito pala ay ang chief escort na naglilingkod kay Lee Byung-ryong na si Iron Tower. Sinabi niya sa kanyang isip na kakabwisit. Dagdag pa niya na ito daw ay magiging nakakainis. Makikita ang mga pagkain sa lamesa. Habang papaakyat na sila, isang tao ang tinatagayan na sinasabi nito na anong daw ang ginagawa niya, ibuhos daw ang inumin ng mabilis. Nakatingin si Jungryong sa mga ito. Nang biglang lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang babae at siya ay natulala. Sa ganda ng babae. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ang muka daw na yon. At tumingin sa kanya ang babae na nagtataka. Pagkatapos ay sinabi pa niya sa kanyang isip na alam na daw niya. Siya ay isa sa 3 magagandang dilag ng Hangzhou na naging dahilan ng pagpapakamatay ni Lee Jung-ryong. Walang iba kundi si Jo Yung-yung. Flashback. Ang mga kumukuha ng exam ay abala sa kani-kanilang pagsagot sa kanilang mga papel. Ang iba ay makikita na nahihirapan na pinagpapawisan at may sumasakit din ang ulo. Ang ating bida ay patuloy lamang sa pagsusulat at sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw niya kailangan kopyahin ang sagot ng top scholar ng literal. Nakangiti pa niyang sinabi sa kanyang isip na dahil alam na niya ang paksa ng pagsusulit. Hindi daw ito patas. Ngunit gusto kong mamarkahan ang aking mga iniisip at salita. Napalingon siya sa kanyang gilid nang mapakinggan niya ang isang tao na sinasabi niya na ano daw ang gagawin niya. Tinabunan ang kanyang muka ng 2 niyang palad. At sinabi na ang inilagay daw niya sa lagayan ay ang brush na bakal ang dulo sa halip na ang panulat na brush. Napalingon sa kanya ang lalaki na maluha-luha nang sabihin sa kanya ni Jungryong na ang panulat na may bakal sa dulo. Di ba daw ito yung parang brush pero ginagamit ng martial artist para itusok sa acupoints? Sinabi pa niya sa kanya na mukhang mali daw ang dala niyang gamit. Hayaan daw niyang ipahiram niya sa kanya ang brush na gamit niya. Nagulat ito nang iabot sa kanya ni Jungryong ang kanyang gamit na brush. Inabot niya ito at sinabi kay Jungryong na salamat daw. Siya daw ay sisiguraduhing babayaran ang kanyang kabaitan. Tumawa siya at sinabi na bilhan na lamang daw siya nito ng isang bowl ng noodles mamaya. Napatingin siya sa muka nito at sinabi sa kanyang isip na kung hindi daw dahil sa nunal na yon sa kanyang ilong, siya ay isang magandang bata. Lumipat ang eksena kung saan makikita sa malayo ang palasyo. Tinawag niya si Jang Sam. At itinaas ang kamay na nakangiting sinabi niya na andito daw siya. Nagulat ito at sinabi. Siya daw ba ay natapos kaagad? At dito na po nagtatapos ang 4 na kabanata.
Ika-5 kabanata sa pagpapatuloy. Nakadating na sila sa itaas at ang mga nakaupo sa harap ng lamesa ay napalingon sa kanila. Isinuntok ang kanyang mga kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang. Na sinabi sa kanila na kakamustahin sana kita dahil nabalitaan kong nandito ka kasama ang iyong kaibigan. Sinabi ng kapatid niya sa kanya na sigurado daw ba siya na hindi ka nahuli ni Aaron Tower habang sinusubukang tumakas. Tumawa si Lee Jung-ryong at sinabi nito siyempre hindi daw. At sinabi pa niya sa kanyang isip na para sa isang pangit na palaka, tiyak na matalas siya sa mga bagay na tulad nito. Nagulat ito nang sabihan siya ni Jo Jung-yung na hello, Orabani. Ang Orabani ay isang Korean marangal na ginagamit ng mga batang babae upang tawagan ang kanilang mga nakatatandang kapatid na lalaki o mga lalaking mas matanda sa kanila. Hawig ito sa opa. Ngunit mas madalas itong ginagamit noong sinaunang panahon at medyo mas formal. Sinabi sa kanya ni Jo Jung-yung na matagal-tagal na din daw. Sinabi pa ng kanyang kapatid na bakit daw siya nakatayong nakatulala. Na pinagtatakahan niya. Nagulat pa siya nang sabihin sa kanya ng kanyang kuya na hindi daw ba siya makikipaghay pabalik. Hindi daw naman sila ganyan. Makikita ang isang babae na umiinom na nagulat sinasabi niya sa kanyang isip na ibig sabihin hindi siya Jo Jung-yung. Ang akala niya kanina ang babaeng ito ay ang si Jo Jung-yung. Makikita ang babaeng katabi ng kanyang kapatid na sinabi niya sa kanyang isip na ito daw pala siya. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ito daw ay hindi niya inaasahan. Balita daw niya ay napakaganda ni Jo Jung-yung. Makikitang muli ang babae na sinasabi niya na pero sa totoo lang, sa tingin daw niya mas bagay ang babaeng ito. Natawaging isa sa 3 pinakamaganda sa Hangzhou. Pagkatapos ay tumighim siya sa harapan ng mga ito. At sinabi niya rin na matagal-tagal na rin daw. Na ang kanyang kapatid ay tumingin sa kanya at hinampas ng malakas ang lamesa ng kanyang palad. Na sinabi sa kanya na ikaw na tarantado. Nagalit na sinasabi ng kanyang kapatid. Nakatingin ang ating bida sa kanyang kapatid na sinabi niya sa kanyang isip na bakit daw ang mukhang palakang ito ay kumikilos ng ganito. Galit na sinabi sa kanya na kung hindi daw ba niya alam na nag-uusap na sila tungkol sa kanilang kasal ni Jung-yung. Nagulat siya nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid na kung Oraboni daw ang tawag niya sa iyo, paano ka makakapagsalita ng basta-basta? Yumuko ang ating bida at sinabi sa kanyang kapatid na mag-iingat na daw siya sa kanyang mga sinasabi sa susunod. Sinabi pa ng kanyang kapatid na mukha daw niya, buwisit. Para daw sa isang mahinang tulad mo na sumuko sa pag-aaral ng martial arts at ginugugol ang iyong mga araw sa walang kabuluhang pagbisita sa mga sugalan. Dagdag pa niya na hindi raw maitatago ng isang tao ang kanilang mababang pinagmulan, paanong ang isang tulad mo ay ipinanganak sa ating pamilya. Nakayuko pa rin siya na sinasabi sa kanyang isip na kailangan ba niyang sabihin ito ng napakalupit. Sabi pa niya na sa bagay na intindihan daw naman niya siya. Malamang ito daw ay dahil kay Jo Jung-yung. Nakangiting sinabi pa niya na sa kanyang isip na dahil hindi daw naman siya gwapo at matangkad na parang nakakabatang kapatid. Malamang mababa ang pakiramdam niya dahil sa kanyang mukhang palaka. Makikita si Jo Jung-yung na sinabi pa niya na kaya naman daw halatang sinusubukan niya akong ipahiya. Nakangiting sinabi pa niya na yun lang ba ang halaga niya. Ang mga kapatid ng sambahayan na ito ay seryosong nakakaawa. Nakayuko at nakasuntok pa rin ang kanyang kamao sa kanyang palad na sinabi pa niya sa kanyang isip na sa anumang kaso, mas mabuti kung umalis ako dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na ngayong daw ay nakapagbigay na ako ng respeto sa iyo, aalis na ako. Sinabi pa niya na mangyaring magkaroon ng magandang araw daw sila. At nagulat siya nang sabihan siya ng isang babae na yang Master Jung-ryong. Halika dito at kumain bago ka umalis. Makikita ang babae na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ba ay si Jin Jumbong. Hindi ko siya nakita dahil sa 2 babaeng nasa harap ko. Pagkatapos ay sinabi ni Jong yung tama daw kumain daw muna siya, Oraboni. Siguradong gutom ka na, halika at kumain ka bago ka umalis. Sinabi ng babae na si Jin Jumbong kay Byung-yung Oraboni, wala daw naman itong problema sa kanya di ba? Sinabi pa ng ibang kasama niya kay Byung-yung na hayaan daw niya itong kumain. Ang kanyang kapatid daw ay hindi man lang inalis ang tingin sa pagkain simula nang siya ay dumating. Sinabi pa ng isa sa kanya na lampas na daw sa oras ang hapunan. Sinabi pa niya na asan daw siya ngayon? Itinuro ang isang kasama na sinabi nito na masyadong obvious daw ang kanyang tanong.
Dagdag pa nito na hindi daw ba nito alam kung gaano niya kamahal ang sugal at pambababae. Pagkatapos ay tumawa ang kanyang kapatid. Sinabi pa sa kanya na baka pwede daw niyang irekomenda sa kanila ang magagandang lugar na alam niya. Nakatingin lang ang babae sa kanya at walang masabi habang hawak ang maliit na tasa. Sinabi ng kapatid niya na kung nagugutom na daw siya, kainin daw niya ang mga tira nila bago umalis. Panandalian siyang natahimik. At sinabi sa kanila na okay daw kakainin niya. Na ikinagulat ng kapatid niya at ni Jo Yongyong. Sinabi niya sa kanila na kukunin na daw niya ang kanilang alok at kakainin ito ng may pasasalamat. Pagkatapos sinabi niya kay Jang Sam na maghanap din daw siya ng pwesto at simulan na niyang kumain. Hawak ang bowl na may laman na chicken at sinabi niya na kung saan daw siya upo. Nagulat ang babae nang umupo siya sa kanyang harapan at ang babaeng tumawag sa kanya ay nakangiti. At siya ay humingi ng paumanhin dito. Na pinagmamasdan lang siya at walang masabi. Samantalang ang kanyang kapatid at si Jo Yongyong ay tinitingnan din siya. Makikita ang labas ng restaurant. At sa looban nito ay patuloy na kumakain si Jungryong na sinasabi ng kanyang kapatid na sabi ni Confucius, lahat ng lalaking nagugutom sa loob ng 4 na araw ay magnanakaw. Ngunit kung paano hahayaan ang hukbo na mauna sa paglutas ng isyong iyon? Batay sa legalismo, kahit ang mga hayop ay matatakot sa mga bangin ay sapat na ang taas. Sa makatuwid, walang sinumang mahuhulog sa kanilang kamatayan. Ang pamumuno ay katulad nito. Ng mga batas ay sapat na mahigpit, pagkatapos ito ay darating ng natural. Sinabi ng isa niyang kaibigan na ang mahirap ay kailangang lutasin ang problema dapat sa ugat daw nito. Sinabi ni Han Fizi na kung aalisin mo ang pinagmumulan ng kaguluhan, magagawa mong pamahalaan ang mundo. Sinabi naman ng kanyang kapatid na yan daw talaga ang naaangkop. Sino daw ang makakapigil sa tagutom na dulot ng mga natural na kalamidad? Dagdag pa niya na gaya ng sinabi ni Sun Tzu. Ang dahilan kung bakit nagagawa ng tigre ang isang aso na magpasakop dito ay dahil lamang sa matatalas nitong kuko at ang mga pangil. Habang sinisipsip ng ating bida na si Jungryong ang buto ng manok ay sinasabi nito sa kanyang isip na ang pinag-usapan daw nila ay tungkol sa paksa ng provincial examination ngayon. Sa tingin daw niya ang tanong ay ipaliwanag kung paano nila haharapin ang mga pulutong ng mga bandido na lumitaw dahil sa tagutom sa North China. Sinasabi pa niya sa kanyang isip. Habang nag-uusap ang mga ito na parang lahat ng lalaki dito ay kumuha ng provincial exam sa ibang lugar. Habang nag-iisip ang ating bida na sinisipsip ang buto ng manok ay sinabi ng katabi niyang babae na ano daw ang kanyang iniisip. Sinabi niya sa kanya na wala daw siyang alam sa mga ganyan. Tumugon ang babae na siya daw talaga ay mapagpakumbaba. Sinabi ng kapatid niya sa kanya na bakit daw hindi niya sabihin ang kanyang mga iniisip. Dagdag pa niya na dahil daw medyo nag-aral siya noong bata pa siya, sinabi pa niya na siya daw ay makikipagpustahan kung may alam pa siya. Sinabi ng kaibigan ng kapatid niya na dahil lumaki ka sa escort agency, sigurado akong mas marami kang alam sa mga bandido kaysa sa amin. Sinabi na huwag lang daw siya tumayo sa kanilang pinag-uusapan at sabihin lang sa kanila kung ano ang iniisip niya. Tiningnan ng ating bida na si Jungryong ang mga ito at sinabi niya sa kanyang isip na parang ang mga ito daw na mga walang hiya ay gusto siyang ipahiya sa harapan ng mga babae. Sinabi pa niya sa kanyang isip na yan daw pala ang gusto nila, pagbibigyan daw niya ang mga ito. Seryoso niyang sinabi sa mga ito na siya daw ay magsasalita na lang ng tapat. Sinabi niya sa kanila na hindi daw si Sun Tzu, kundi si Han Fizi. Na ikinagulat ng kanyang kapatid. Nakatingin sa kanya ang dalawang katabi niya habang sinasabi pa niya na ang bagay daw na yon tungkol sa tigre at mga kuko ay hindi daw batay kay Sun Tzu. Ito daw ay batay kay Han Fizi. Ang kanyang kapatid ay tumingin ng seryoso at ang dalawang babae sa kanyang gilid na nagulat. Pagkatapos tumawa ng malakas ang kanyang kapatid na sinabi na ano daw ang pinagsasabi niyang kalokohan. Sinabi pa niya na siya daw ay kulang sa pag-aaral kung kaya paano daw niya nasabi yon. Seryoso niyang sinabi sa kanyang kapatid na kung hindi daw siya naniniwala, ay tipunin daw nila ang mga scholar sa baba na nag-aral sa kanilang buong buhay. At tanungin lamang ang sinuman sa kanila. At kung sasabihin daw nilang bibili sila ng alak. At pagkatapos ay ipapakita nila sa kanila ang kanilang mga libro. Sinabi pa niya sa kanila habang ang lalaki ay nagugulat sa kanyang sinabi na dagdag pa.
Ang nagsabi na kailangan nating malaman kung ano ang pinagmulan ng kaguluhan ay hindi Han Fizi kundi Mozi. Itinutuwid ang mga sinabi nila kanina na itinuro ang isang daliri niya sa langit. Na tinitingnan ng kanyang kapatid at sinabi pa niya na hindi si Wuzi ang nagsabing aalis ang mga karaniwang tao kung sobrang higpit ng batas. Ito ay isang bagay na si Confucius ang umulit mula sa Zuo tradisyon. Sinabi sa kanyang isip ni Zhou Yungyong na siya daw ba talaga si Li Junryong na kilala niya. Sinabi pa niya sa kanila na ang siyam na Chinese classic ay hindi lamang ang mga libro sa paligid. At ang eight-legged essay ay hindi lamang ang paraan para magsulat ng mga sanaysay. Biglang hinampas niya ang lamesa ng kanyang kamay at sinigaw sa mga ito na ang libro daw na kanilang sinipi ay hindi sapat. Magbasa rin daw sila ng ibang libro. Tumighim ang mga ito. Sinabi sa kanyang isip ng kanyang kapatid na ano daw ba ang meron sa bastos na ito. Paano daw ang tangang ito ay alam ang tungkol dito? Hindi mapigil ang tawa ng isang babae. Na napatingin sa kanya si Li Bimuyong na nagtataka. Pagkatapos ay hindi napigilan na humalakhak na sinabi nito na pasensya na daw, alam naman daw niya na hindi dapat siya tumatawa. Pero ang sitwasyon daw na ito ay talaga daw namang nakakatawa. Nagulat ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay pinagtatawanan silang lahat. Ngunit wala man lang nangahas na pagsabihan siya kahit na isa sa kanila. Sa tingin daw niya siya ang sinusubukang empress ni Li Byung-ryong at ng kanyang mga kaibigan. Sino daw kaya siya? At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata.